Mga kababayan, matapos ang mahabang paghihintay, mukhang may magandang balita na naman para sa Philippine Navy. Ang matagal nang hinihintay na karagdagang landing platform docks o LPDs na inorder ng Pilipinas mula sa Indonesia ay papalapit na sa isang napakahalagang yugto. At ang mas nakakagulat, nakatakda ng ilunsad ang unang barko sa katapusan ng buwan. Sa gitna ng mga usapin tungkol sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines, isa sa mga pinakaimportanteng kakayahan na patuloy na pinapalakas ng bansa ay ang SEALEF capability. Ito ang kakayahan ng hukbong dagat na magdala ng mga sundalo, kagamitan, sasakyan, at humanitarian assistance sa iba't ibang bahagi ng bansa at maging sa mga kalyadong operasyon. At ngayon, tila unti-unti nang nagkakaroon ng katuparan ang susunod na yugto ng pagpapalakas na ito. Ayon sa ulat ng Philippine Defense Monitor, kasalukuyan ang nakikita ang malaking progreso sa paggawa ng unang barko mula sa dalawang karagdagang landing platform docks ng Philippine Navy sa shipyard ng PT PAL sa Indonesia. Makikita sa pinakahuling larawan mula sa shipyard ang isang napakalaking barko na nasa ilalim ng konstruksyon. Napapalibutan ito ng malalaking scaffolding at iba't ibang kagamitan na nagpapakita na tuloy-tuloy ang paggawa nito matapos ang ilang taong pagkaantala. Kung ating matatandaan, noong taong 2022 ay nilagdaan ng Pilipinas ang follow-on contract para sa dalawang karagdagang LPDs. Layunin nitong dagdagan ang bilang ng mga malalaking amphibious vessels ng Philippine Navy upang higit pang mapalakas ang kakayahan ng bansa sa pagdadala ng mga tropa at kagamitan. Subalit gaya ng maraming defense project sa iba't ibang panig ng mundo, naapektuhan din ng programang ito ng mga problema sa pandaigdigang supply chain. Ang kakulangan sa ilang mahahalagang piyesa at ang pagkaantala sa produksyon ay naging dahilan upang mabago ang orihinal na iskediul ng proyekto. Sa kabila nito, hindi naman tuluyang huminto ang paggawa. Sa katunayan, kinumpirma na ang ikatlong kabuuang landing platform dock sa 4 na barkong programa ng Philippine Navy ay nakatakdang ilunsad sa ika-30 ng Hunyo ngayong taong 2026. Ito ang magiging ikatlong barko sa kabuuang 4 na LPDs na inaasahang magsisilbi sa Philippine Navy. Matatandaan na ang unang dalawang barko ng klase na ito ay ang BRP Tarlac at BRP Davao del Sur. Ang dalawang barkong ito ay naging mahalagang bahagi ng mga humanitarian missions, disaster response operations, at maging ng transportasyon ng mga sundalo at kagamitan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa tuwing may kalamidad, isa ang mga barkong ito sa mga unang ipinapadala upang maghatid ng tulong sa mga lugar na hindi madaling marating ng ibang sasakyan. Bukod dito, mahalaga rin ang kanilang papel sa mga military exercises kasama ang mga kalyadong bansa tulad ng Estados Unidos, Japan, Australia, at iba pang partner nations. Dahil dito, hindi na nakapagtataka kung bakit nais ng Philippine Navy na magkaroon ng mas marami pang katulad na barko. Sa kasalukuyan, limitado ang bilang ng malalaking SEALEF vessels ng bansa. Kaya naman sa tuwing may sabay-sabay na operasyon o malawakang humanitarian mission, nagiging hamon ang kakulangan sa available na barko. Ang pagdating ng dalawang karagdagang LPDs ay inaasahang makakatulong upang mapunan ang kakulangang ito. Mas magiging madali ang pagpapadala ng mga tropa at kagamitan sa iba't ibang bahagi ng kapuluan. Mas mapapabilis din ang pagresponde sa mga kalamidad, lalo na sa mga lugar na madalas tamaan ng bagyo, lindol, at iba pang sakuna. Hindi lamang yon, mahalaga rin ang mga barkong ito sa pagpapakita ng presensya ng bansa sa mga malalayong teritoryo at sa pagpapalakas ng interoperability kasama ang mga kalyadong hukbong dagat. Ang PT PAL ng Indonesia ang siyang gumagawa ng mga barkong ito. Hindi na bago ang kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia pagdating sa larangan ng paggawa ng mga barkong pandigma. Sa katunayan, ang unang dalawang Tarlac-class vessels ay produkto rin ng PT PAL. Dahil sa magandang karanasan ng Philippine Navy sa mga naunang barko, muli itong pinagkatiwalaan upang gawin ang susunod na dalawang LPDs. Sa paglipas ng mga taon, napatunayan ng mga barkong ito ang kanilang halaga. Ginamit ang BRP Tarlac at BRP Davao del Sur sa iba't ibang operasyon, kabilang ang humanitarian assistance, disaster response, troop transport, at international naval exercises. Isa sa pinakamahalagang katangian ng mga barkong ito ay ang kanilang kakayahang magsakay ng mga armored vehicles, truck, helicopter, at daan-daang sundalo. Mayroon din silang mga pasilidad na maaaring gamitin bilang pansamantalang ospital sa panahon ng sakuna.
Dahil dito, tinatawag silang isa sa mga pinaka-versatile assets ng Philippine Navy. Sa panahon ngayon na patuloy na humaharap ang bansa sa iba't ibang hamon sa seguridad at kalamidad, napakahalaga ng pagkakaroon ng sapat na bilang ng mga ganitong barko. Samantala, inaasahan namang may hahatid ang bagong LPD sa Philippine Navy sa loob ng taong 2027 matapos makumpleto ang mga kinakailangang sea trials at iba pang pagsusuri. Karaniwan, dumadaan muna ang isang barko sa iba't ibang pagsubok upang matiyak na ligtas at maayos ang lahat ng sistema bago ito formal na tanggapin ng hukbong dagat. Kasama rito ang pagsusuri sa propulsion system, communication equipment, navigation systems, at iba pang mahalagang bahagi ng barko. Kapag matagumpay na naipasa ang lahat ng ito, saka lamang opisyal na magiging bahagi ng active fleet ng Philippine Navy ang nasabing barko. Sa pagdating ng bagong LPD, lalo pang lalawak ang kakayahan ng hukbong dagat ng Pilipinas. Mas marami ng barkong maaaring gamitin para sa sabay-sabay na operasyon. Mas magiging handa rin ang bansa sa pagtugon sa mga emergency at humanitarian missions. At higit sa lahat, isa itong patunay na sa kabila ng mga hamon at pagkaantala, tuloy pa rin ang modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Bagamat hindi kasing ingay ng mga usapin tungkol sa fighter jets, missile systems, o mga frigate, mahalagang tandaan na ang mga landing platform docks ay may napakalaking papel sa pagpapanatili ng kakayahan ng bansa na tumugon sa anumang sitwasyon. Sa isang bansang binubuo ng libu-libong isla gaya ng Pilipinas, ang kakayahang mabilis na maglipat ng mga tao at kagamitan ay isang napakahalagang aspeto ng pambansang depensa. At sa paglapit ng nakatakdang launching ceremony sa katapusan ng Hunyo, maraming defense enthusiasts at mga taga-suporta ng AFP modernization ang inaasahang tatutok sa susunod na malaking hakbang ng programang ito. Kung magiging maayos ang lahat, isa na namang mahalagang milestone ang maidadagdag sa patuloy na pagpapalakas ng kakayahan ng Philippine Navy. Sa mga susunod na taon, kasama ng mga bagong frigates, offshore patrol vessels, corvettes, at iba pang modernong kagamitan, inaasahang magiging mas matatag at mas handa ang hukbong dagat ng Pilipinas sa pagharap sa anumang hamon. At habang papalapit ang araw ng paglulunsad ng barkong ito, isang bagay ang malinaw. Unti-unti nang nabubuo ang susunod na henerasyon ng Philippine Navy. At sa bawat bagong barkong nadaragdag, lalo ring lumalakas ang kakayahan ng bansa na protektahan ang mamamayan at tiyakin ang seguridad ng kapuluan para sa mga susunod pang henerasyon. Ano ang masasabi ninyo sa nalalapit na paglulunsad ng bagong landing platform dock ng Philippine Navy? Sa tingin ba ninyo ay sapat pa ang 2 karagdagang barko, o kailangan pang dagdagan ang bilang nito sa hinaharap? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section, at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga pinakabagong balita tungkol sa AFP modernization at mga kaganapan sa Philippine Defense.